Sadyang winasak niya ang lahat nang walang pag-aalinlangan. Habang nagpapakasasa si Doña Carmela sa yamang ninakaw, gumagapang sa putik ng squatter si Macario upang mabuhay. Wala kang kwentang ama magnanakaw. Iyan ang malupit na sumbat ni Abigail na patuloy na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pagbabalik ng isang itinuring na basahan, matitikman nila ang bagsik ng katotohanan. Huli na ba ang pagsisisi? Kapag nabunyag na ang laso ng nakaraan, huwag mong idikit ang marurumi mong kamay sa tela. Baka mahawaan mo pa ng kamalasan ang apo ko. Tanging ako lang ang makapagbibigay ng karangyaan sa batang yan at wala ng iba. Huwag mo ring kalilimutan kung sino ang sumagip sa mag-inang iyan nung iniwan sila ng walang kwentang asawa na yon. Naririnig iyon ni Abigail mula sa kabilang silid, ngunit pinili niyang ngumiti ng mapakla. Ang kanyang mga daliri ay maingat na humahagod sa mga kumikinang na kristal ng isang mamahaling bestida, isang obra maestra na isusuot ng kanyang anak na si Maya para sa pinakahihintay nitong ika-18 kaarawan. Sa bawat haplos niya, sa malambot na tela, naiisip niya ang lahat ng sakripisyo, lahat ng luhang nilunok niya sa loob ng 10 taon, makapagbigay lang ng magandang kinabukasan matapos silang pagnakawan at takasan ni Macario. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa tuwa, kundi sa isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Bakit ba ang nakaraan ay pilit na bumabalik sa mga sandaling akala mo ay malaya ka na? Ang mabigat na pinto ng marangyang dressing room ay puwersahang bumukas, lumilikha ng isang malakas na alingawngaw na pumunit sa tahimik at masayang paghahanda ng lahat. Ang mga nagulat na matang nakatingin sa pintuan ay napalitan ng pandidiri at takot nang makita nila ang isang lalaking nakasuot ng punit-punit na ngingitim sa dumi at basang-basa ng pawis na kamiseta. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang sapatos ay pudpod na tila nilakad niya ang buong Maynila. Si Macario, ang asawang matagal na niyang ibinaon sa limot. Bago pa man makasigaw ang mga gwardiya o makapagsalita si Abigail, mabilis na sumugod si Macario na parang isang hayop na nakawala sa hawla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng isang desperadong takot na nakatutok lamang sa kumikinang na bestida na hawak ng kanyang asawa. Gamit ang kanyang nanginginig magaspang at sugatang mga daliri, inagaw niya ang damit mula kay Abigail. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niyang pinunit ang makapal na tela. Ang mga mamahaling diamante at perlas ay nagkawatak-watak gumulong sa makintab na sahig na tila mga luhang walang tigil sa pagbagsak. Ang telang pinaghirapan ng ilang buwan ay naging basahan sa loob lamang ng ilang segundo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakatayo lamang si Abigail, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pamamanhid ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan para sumigaw. Ang lalaking sumira sa buhay niya noon ay nandito ngayon upang sirain ang kaisa-isang gabi na pangarap ng kanilang anak. Nabuhay ang isang matinding puot na matagal na niyang kinikimkim. Lumapit si Abigail, inangat ang kanyang kamay at isang napakalakas na sampal ang dumapo sa madungis na pisngi ni Macario. Ang lakas ng pagkakabato ng kanyang palad ay sapat upang mabuwal ang mahinang katawan ng lalaki. Hayop ka, wala kang kwentang ama. Pagkatapos mong nakawin ang pera namin 10 taon, na ang nakalilipas ngayon naman ay sisirain mo ang gabi ng anak mo. Ano pa ba ang gusto mo sa amin? Macario, gusto mo ba kaming mamatay? Dumating ang mga gwardiya at agad na dinaganan si Macario upang pusasan. Hindi siya lumaban. Wala siyang ibinigay na kahit anong paliwanag o pagmamakaawa. Ang kanyang madudungis na mata ay nakatingin lamang kay Maya na nooy nakatayo sa isang gilid, umiiyak at nanginginig sa takot habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng mga sipa at pambubugbog ng mga gwardiya, isang maliit pagod na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Macario.
isang nangiti ng matinding kaginhawaan. Habang pilit siyang idinidi sa sahig, ang kanyang duguang mga daliri ay palihim na kumuyom ng mahigpit sa isang maliit na piraso ng panloob na tela ng bestida. Itinatago iyon sa kanyang palad na tila isang napakahalagang kayamanan na hinding-hindi niya bibitawan. Hininga. Iyan ang pabulong at basag na tinig na lumabas sa mga labi ni Macario, isang salitang tila isang panalangin. Bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng mga awtoridad, iniiwan ang mga dugong tumulo mula sa kanyang katawan sa makintab na sahig ng bulwagan. Nang mawala na ang gulo at pilit na inaayos ni Abigail ang sarili, upang pakalmahin ang mga bisita, isang mabigat na pag-ubo ang pumunit muli sa katahimikan. Si Maya. Biglang napakapit ang dalaga sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang paghinga ay naging isang serye ng mabilis sumisipol at masakit na pag-agap ng hangin habang ang mga piraso ng alikabok mula sa pinunit na tela ay patuloy na lumilipad sa hangin sa paligid niya. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Abigail. Sa kabila ng puting kurtina, naririnig niya ang mahina at hirap na pag-agap ng hangin ng kanyang anak na si Maya. Ang bawat tunog mula sa makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng dalaga ay nagsisilbing paalala sa kanya kung gaano kalapit sa kamatayan ang kaisa-isa niyang kayamanan. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang galit na nararamdaman niya para kay Macario ay higit pa sa puot. Ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pagkatao. Lumapit si Doña Carmela at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Abigail. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng huwad na pag-aalala na tila isang pelus na nagtatago ng matatalas na tinik sa ilalim. Sinasabi ko na sa iyo, Abigail, ang taong yon ay isang malas sa buhay ninyo. Nakita mo ba ang ginawa niya? Hindi sapat na kinuha niya ang sa atin noon. Ngayon naman ay muntik na niyang ipahamak ang sarili niyang kapamilya dahil sa kanyang pagwawala. Huwag kang mag-alala, anak, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kailangan mong maging matatag para kay Maya. At kailangang managot ang taong iyon sa kanyang mga ginawa. Tumango si Abigail, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa madilim at mabahong selda kung nasaan ang lalaking dati niyang minahal. Sa kabila ng lahat ng sinasabi ng kanyang ina-inahan, may isang maliit na tinig sa kaibuturan ng kanyang puso na nagtatanong kung bakit tila masaya pa si Macario nang sirain niya ang bestida. Bakit ang mga mata nito sa kabila ng dumi at sugat ay punong-puno ng pagpapakasakit. Pagdating sa himpilan ng pulisya, ang ingay ng mga makinilya at ang usok ng sigarilyo ay sumalubong sa kanya. Ang bawat hakbang ni Abigail sa malamig na semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang makita niya si Macario sa likod ng mga rehas, tumigil ang mundo. Ang lalaki ay nakaupo sa isang sulok na kayuko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inihagis ni Abigail ang mga papeles ng pagbawi sa lahat ng karapatan ni Macario sa lamesa sa harap nito. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Sign this, Macario. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Isusumpa ko ang araw na nakilala kita. You almost killed our daughter. Ano pa ba ang hindi mo nakuha sa amin? Ninakaw mo na ang dangal ko. Pati ba naman ang buhay ni Maya ay kukunin mo rin? Bakit mo ginawa yon sa damit niya? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang gabing iyon para sa kanya? Dahan-dahang iniangat ni Macario ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga labi ay tuyo at may bahid ng natuyong dugo. Hindi siya tumingin sa mga papeles, sa halip ay tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Abigail. Ang kanyang tinig
ay paos halos hindi marinig sa gitna ng ingay sa paligid. Abigail, kamusta si Maya, nakakahinga? Na ba siya ng maayos? Sabihin mo sa akin, ligtas ba ang anak natin? Iyon lang ang gusto kong malaman. Kahit mamatay ako rito, basta malaman kong ligtas siya. Nainis si Abigail sa narinig. Ang akala niyang pagmamakaawa ay napalitan ng isang tanong na punong-puno ng pagmamalasakit na sa tingin niya ay isang malaking kasinungalingan. Huwag mo siyang tawaging anak. Wala kang karapatan. Wala kang kwentang ama, Macario. Magmula ngayon patay ka na para sa amin. Napansin ni Abigail ang mga kamay ni Macario na nakapatong sa rehas. Ang mga ito ay hindi lamang madumi. May mga mapupulang pantal at paltos na tila nasunog o nalason ang balat nito. Ang mga sugat ay tila lalong lumalala sa bawat segundo, ngunit tila hindi iyon nararamdaman ng lalaki. Bago pa man siya makapagtanong, mabilis na itinago ni Macario ang kanyang mga kamay sa likuran. Isang malungkot na ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi, ang parehong nangiti na nakita ni Abigail bago ito kinaladkad ng mga pulis. Umalis si Abigail na may bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang nagmamaneho pabalik sa ospital, ang bawat ilaw sa kalsada ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga ala-ala nilang dalawa noong masaya pa sila. Ngunit agad niyang iwinawak si Iyon. Ang galit ang dapat mangibabaw. Kailangan niyang protektahan si Maya laban sa taong nagwasak sa kanila. Malalim na ang gabi nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Ma'am Abigail, si Aling Rosa po ito, ang mananahi ng bestida ni Maya. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kayang itago ito. May nakita po ako sa mga punit na tela na iniwan ng asawa ninyo. Ma'am, ang bestidang iyon. Hindi lang basta damit ang ibinigay ni Doña Carmela sa anak ninyo. May lason sa bawat hibla ng telang iyon. Napatigil si Abigail sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga salita ni Macario tungkol sa paghinga ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Kung totoo ang sinasabi ng mananahi, ang taong kinamumuhian niya ang siyang tanging nakakita sa panganib na muntik nang pumatay sa kanilang anak. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? Ang lalaking nasa loob ng selda na may sugatang mga kamay o ang babaeng may malambot na tinig na kasalukuyang nagbabantay sa kanyang anak sa ospital? Ang bawat metro ng kalsada patungo sa maliit na patahian ni Aling Rosa ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Ang gabi ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, tanging ang liwanag ng mga poste sa daan ang nagbibigay ng anino sa nagpupuyos na isipan ni Abigail. Hawak niya ng mahigpit ang manibela. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng kapit. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Nang makarating siya sa lumang gusali, kung nasaan ang patahian ng marahang pagpihit ng kandado sa pinto, ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang tela at langis ng makina. Si Aling Rosa ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng takot. Sa harap nito ay ang mga piraso ng pinunit-punit na bestida ni Maya. Ang mga kumikinang na bato ay tila mga mata ng isang talinghagang naghihintay na mabigyang linaw. Ma'am Abigail, patawarin niyo po ako. Hindi ko po agad napansin noong una, pero tingnan niyo po ang mga kamay ko. Inilahad ni Aling Rosa ang kanyang mga palad. Katulad ni Macario, ang balat nito ay puno ng mapupulang pantal at tila nasunog na mga paltos. Ma'am, nagsimula ito noong tahiin ko ang panloob na lining na ipinadala ni Doña Carmela. Sabi niya po, ay espesyal na tela iyon mula sa abroad. May halong gamot daw para sa hininga ni Maya. Pero noong dinala ko ang isang piraso sa kakilala kong butika kanina para ipasuri na tuklasan nilang puno ito ng isang uri ng kemikal
na nagiging lason kapag nadikit sa init ng balat at nahaluan ng pawis. Ma'am, kung naisuot ito ni Maya, sa loob ng 10 minuto, hindi lang siya hihikain. Maninigas ang kanyang baga hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Abigail. Napakapit siya sa lamesa, ang kanyang tuhod ay nangangatog at tila mawawalan ng lakas. Naalala niya ang bawat punit na ginawa ni Macario sa damit. Naalala niya ang galit na mukha ng lalaki, ang desperasyon sa mga mata nito at ang nanginginig nitong mga kamay na pilit inilalayo ang lason sa katawan ng kanilang anak. Hindi siya nandito para manira. Nandito siya para magligtas. Ang lalaking 10 taon niyang isinumpa ay ang siyang tanging humarang sa bingit ng kamatayan para kay Maya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, isang bigat na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang paghinga. Napahikbi siya ng mahina, ang kanyang muka ay itinago niya sa kanyang mga palad. Paano niya nagawang saktan ang taong wala ng ibang ginawa kundi protektahan sila? Ang bawat sampal, ang bawat malupit na salita na ibinato niya kay Macario ay bumalik sa kanya na may kasamang matinding hapdi. Kailangang malaman ito ng mga pulis, Aling Rosa. At kailangan nating makuha ang ebidensya mula sa lab. Pakiusap, itago niyo ang mga telang ito. Huwag niyo itong ibibigay kahit kanino, lalo na kay Doña Carmela. Ang tinig ni Abigail ay puno ng determinasyon sa kabila ng pangangatog nito. May isang bagong apoy na naglalaboy sa kanyang mga mata, isang apoy ng katarungan para sa kanyang asawa. Nang bumalik si Abigail sa kanilang mansyon, ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang kulungan ng mga lihim at dumi. Marahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, iniiwasan ang bawat tunog ng kanyang mga yabag sa sahig. Papunta siya sa silid ni Doña Carmela nang mapansin niyang may bahagyang liwanag na lumalabas mula sa siwang ng pinto. Huminto siya at pigil ang hininga nang marinig ang tinig ng kanyang ina-inahan. Ang tinig na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging isang matalas na kiskis ng bakal sa bato. Bakit ba ang tanga niyo nasira ang plano dahil sa rumi na yon? Siguraduhin niyo na hindi makakapagsalita ang mananahi. At ang lalaking iyon sa selda, kailangang manatili siyang doon. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas. Kapag natapos na ang 18 kaarawan ni Maya at nailipat na sa akin ang kontrol ng mga ari-arian, tatapusin na natin ang lahat ng ito. Wala nang dapat makaalam tungkol sa lining ng damit. Maliwanag, nakatayo si Abigail sa labas ng pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng galit at takot. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak, ay ang siyang halimaw na nagnanais pumatay sa kanila. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang naghuhumiyaw na puso. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang tanong ang patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, ano pa ang ibang mga lihim na itinago sa kanya ni Doña Carmela sa loob ng 10 taon? At paano niya mababawi ang lahat ng oras na nawala sa kanila ni Macario dahil sa isang pagkakamaling halos dumanak ng dugo? Ang bawat paghinga ni Abigail ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na nanunuot sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng silid ni Doña Carmela, pilit na inaayos ang kanyang mukha upang maging isang maskara ng kawalang malay. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay nanginginig sa galit, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa babaeng itinuring niyang ina sa loob ng 1 dekada. Dahan-dahang pinihit ni Abigail ang siradura ng pinto. Ang marahang paggalaw ng bakal ay halos hindi lumikha ng anong tunog sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Carmela na nakaupo sa harap ng kanyang malaking salamin, maingat na nagtatanggal ng kanyang mga alahas. Ang liwanag ng lampara
ay nagbibigay ng isang madilim na anino sa mukha ng matanda na tila naglalabas ng tunay nitong anyo na itinago ng maraming taon. Abigail, anak, bakit gising ka pa? Akala ko ay nagpapahinga ka na sa tabi ni Maya. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, lalo na't marami tayong kailangang ayusin para sa kaso ng hayop na lalaking iyon. Ang boses ni Carmela ay tila isang malambot na kanta, ngunit sa pandinig ni Abigail ito ay tunog ng isang mabalasik na babala. Lumapit si Abigail at tumayo sa likod ng matanda, pilit na pinipigilan ng sarili na hindi ito sakalin. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang balikat ni Carmela, isang hawak na puno ng pagkukunwari. Hindi lang ako makatulog, Mami. Iniisip ko lang si Maya. At lahat ng tulong na ibinigay niyo sa amin. Sinasabi ko sa sarili ko, kung wala kayo, baka matagal na kaming wala sa mundong ito. Napakabuti niyo po sa amin. Ngumiti si Carmela sa salamin, isang ngiting puno ng pagmamalaki at panlilinlang. Alam mo naman na mahal ko kayo. Di ba? Noong iniwan kayo ni Macario na walang-wala, ako lang ang tumayo para sa inyo. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa akin, Abigail. Ang lahat ng karangyaan na tinatamasa niyo ngayon ang buhay ni Maya. Lahat iyan ay dahil sa sakripisyo ko. Kaya huwag kang magpapadala sa awa para sa lalaking yon. Siguraduhin nating hindi na siya muling makakakita ng liwanag. Naramdaman ni Abigail ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na pilit isinasabit sa kanyang leeg. Isang matinding pandidiri ang bumalot sa kanya habang pinapanood ang matanda na maglagay ng mamahaling cream sa mukha nito, ang mukha ng isang mamamatay tao. Opo, Mami. Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya natin. Nang makahanap ng pagkakataon habang nasa banyo si Carmela, mabilis at tahimik na kinuha ni Abigail ang tiyumpa ng mga susi na nakalagay sa ibabaw ng side table. Ang malamig na bakal ng mga susi ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang palad. Alam niya kung nasaan ang maliit na vault sa ilalim ng kabinet ng matanda. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan maagang umalis si Abigail, ngunit hindi siya pumunta sa opisina. Dumiretso siya sa presinto at sa kanyang abogado. Sa kabila ng panganib na malaman ni Carmela, lihim niyang binawi ang lahat ng reklamo laban kay Macario. Ang bawat pirma niya sa dokumento ay tila isang hakbang patungo sa paglaya ng kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng kasinungalingan. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagtungo sa ospital kung saan dinala si Macario matapos itong mahimatay sa selda. Ang hangin sa koridor ng pampublikong ospital ay amoy kalawang at luma malayo sa bango ng kanilang mansyon. Habang naglalakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pulis na nakabantay sa labas ng isang maliit na silid. Nang pumasok si Abigail, bumagsak ang kanyang puso sa nakitang kalagayan ng kanyang asawa. Si Macario ay nakahiga sa isang manipis na kama. Ang kanyang katawan ay tila naging butot balat sa loob lamang ng maikling panahon. Ang kanyang mga kamay ay balot ng puting gasa, ngunit kitang-kita ang pagtagas ng dilaw at pulang likido mula sa mga sugat na dulot ng lason. Ang kanyang muka ay maputlang maputla at ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin na pilit niyang binubuhat. Umupo si Abigail sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ang gasa sa kamay ni Macario. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang bawat sugat na ito ay dapat sana ay para sa kanya o para kay Maya. Siya ang dapat na nagdurusa, hindi ang lalaking ito na walang ginawa, kundi mahalin sila sa gitna ng kahirapan. Macario, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hinayaan mong saktan kita ng ganito? Ang mga mata ni Macario ay bahagyang bumukas, ngunit tila hindi niya makilala ang nasa harap niya dahil sa tindi ng lagnat. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, walang tunog na lumabas, ngunit nabasa ni Abigail ang bawat salita. Mahal ko kayo,
Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may hawak na folder. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mr. Macario? I'm sorry to inform you, but his condition is deteriorating rapidly. Ang chemical na pumasok sa kanyang sistema ay hindi lang nanggaling sa balat. Tila matagal na rin siyang nakakalanghap ng masasamang elemento na nagpahina sa kanyang immune system. We need to perform an emergency procedure, but his heart might not take the strain. Napatayo si Abigail, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ang takot na mawala si Macario, bago pa man niya masabi ang salitang patawad, ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Gawin niyo ang lahat, Doc. Please, huwag niyo siyang hahayaang mamatay. Hindi pa kami tapos. Marami pa kaming dapat pag-usapan. Habang nakatayo si Abigail sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabago sa takbo ng kanyang dugo. Ingat ka, Abigail. Hindi mo alam kung sino ang pinagkakatiwalaan mo sa ospital na yan. May mga taong ayaw nang makita pang gumising ang asawa mo. Tumingin si Abigail sa paligid, ang bawat estrangherong dumadaan ay tila naging isang banta. Napagtanto niya na ang digmaan ay hindi pa tapos at ang pinakamalaking kalaban ay kasalukuyang nagpapanggap na isang anghel na nagbabantay sa kanyang buhay. Mabubuhay pa ba ang lalaking tanging nakakaalam ng katotohanan o tuluyan na siyang tatahimik bago pa man mahugasan ang kanyang dangal? Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na koridor ng ospital ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa puso ni Abigail. Habang hinihintay ang balita mula sa loob ng operating room, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na plastic na supot na naglalaman ng mga gamit ni Macario, ang mga basahang kinuha mula sa kanyang duguang katawan. Sa loob ng isang punit na bulsa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang makapal na tumpok ng mga papel. Nang ilabas niya ang mga ito, ang bawat piraso ng papel ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang palad. Hindi ito mga liham ng pag-ibig o mga dokumento ng kung anong ari-arian. Ang mga ito ay mga lumang resibo ng bank transfer. Malabo na ang mga tinta, ngunit malinaw pa ang mga pangalan. Sa loob ng 10 taon, buwan-buwan, ay nagpapadala si Macario ng maliliit na halaga sa isang account na pamilyar kay Abigail, isang lihim na account ni Doña Carmela. Ang bawat resibo ay may bakas ng dumilangis at tila natuyong luha patunay ng hirap at pawis na ibinuhos ng lalaki para lamang mabuo ang halagang iyon. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kamangmangan. Sa gitna ng kanyang kalituhan, tila dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa lumang ospital kung saan isinagawa ang operasyon sa puso ni Maya. 10 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng alikabok at lumang mga record sa archive section ay tila muling nagbukas ng isang sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. Doon natagpuan niya ang isang retiradong nurse na si Elena, ang tanging saksi sa gabing bumasag sa kanilang pamilya. Sinasabi ko sa iyo, anak, hindi ko malilimutan ang mukha ng lalaking iyon. Ang tinig ni Elena ay nanginginig sa gunita. Noong gabing kailangan ng anak niyo ang operasyon, wala kayong pera. Nakita ko si Macario na lumuhod sa harap ng biyenan niya. Umiiyak siya, nagmamakaawa na iligtas ang bata. Narinig ko ang kasunduan. Sinabi ni Doña Carmela na ibibigay niya ang pera, pero kailangang aminin ni Macario ang isang kasalanang hindi niya ginawa at umalis siya habang buhay. Sinabi ng matanda na mas mabuti nang isipin niyo na masama siyang tao kaysa mamatay ang anak niyo sa kahirapan. Ang tatay mo, pinili niyang maging halimaw sa mata mo para lang manatiling humihinga ang anak niya. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Abigail.
Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay tila naging hiling walang lakas upang suportahan ang kanyang bigat. Ang 10 taon ng kanyang galit, ang bawat gabing isinumpa niya ang pangalan ni Macario, ang bawat araw na itinuro niya kay Maya na ang ama nito ay isang kriminal, lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang lalaking itinuring niyang basura ay ang siyang tanging nagbigay ng kulay at buhay sa kanilang mundo sa pamamagitan ng sarili nitong kadiliman. Napahigbi si Abigail, isang tunog ng matinding pighati na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak. Sa mga lumang resibo, binubura ang mga huling bakas ng tinta, gaya ng pagbura ng katotohanan sa kanyang mga maling paniniwala. Paano niya nagawang pagbuhatan ng kamay ang taong nagbuwis ng kanyang dangal para sa kanila? Ang bawat sampal na ibinigay niya kay Macario sa harap ng maraming tao ay tila bumalik sa kanya, mas masakit at mas mapanira. Dali-dali siyang bumalik sa ospital. Ang bawat hakbang niya ay puno ng desperasyon na makita ang kanyang asawa. Nang makarating siya sa tapat ng silid ni Macario, napatigil siya. Doon sa tapat ng pintong may maliit na salamin, nakatayo ang isang pamilyar na anino, si Maya. Ang dalaga ay nakatingin sa loob ng silid, ang kanyang mga bahagyang nanginginig na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang tunog ng pag-iyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot sa kanyang ama, ngayon ay naglalaboy ng isang matinding pagkilala at pagsisisi. Narinig ni Maya ang lahat. Narinig niya ang katotohanan mula sa mga usapan ng mga nurse at sa mga dokumentong hawak ni Abigail. Ang mag-ina ay nagkatitigan sa gitna ng tahimik na koridor. Ang bawat isa ay may dalang bigat na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabalasik na tanong. Paano nila muling bubuuin ang isang pamilyang winasak ng sarili nilang kawalan ng tiwala? Mama! Ang tawag ni Maya ay halos isang bulong-puno ng basag na emosyon. Si Papa! Bakit niya ginawa yon? Bakit niya hinayaang kamuhian natin siya? Hindi nakapagsalita si Abigail. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanilang mga luha ay nagsama sa gitna ng malamig na gabi. Sa likod ng pintuan, ang makinang nagbabantay sa buhay ni Macario ay patuloy sa paglikha ng mga linyang tila naging manipis na hibla na lamang ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang anino ang dahan-dahang lumalapit mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang aninong may dalang panganib na hindi nila inaasahan sa mga sandaling ang kanilang mga puso ay pinakamarupok. Mabibigyan pa ba sila ng pagkakataong humingi ng tawad o ang katotohanan ito ay magsisilbi lamang na huling pako sa krus na papatay sa lalaking tanging nagmahal sa kanila ng tunay? Ang amoy ng estero at ang alingasaw ng nabulok na basura ay tila sumalubong sa bawat hakbang nina Abigail at Maya habang tinatahak nila ang makipot at maputik na eskinita ng tondo. Ang bawat lundag nila sa mga batong nakalagay sa ibabaw ng maruming tubig ay tila isang paglalakbay patungo sa isang mundong hindi nila akalaing umiiral, isang mundong naging tahanan ni Macario sa loob ng 10 taon. Ang liwanag mula sa kanilang mga mamahaling telepono ay tumatama sa mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako, isang matinding kaibahan sa marangyang mansyong kinalakihan ni Maya. Nang marating nila ang dulo ng eskinita, tumigil sila sa harap ng isang maliit na barong-barong na tila kasing rupok ng isang bahay na gawa sa baraha. Ang pinto nito na gawa sa kinakalawang na yero ay bahagyang nakabukas at naglalabas ng isang malungkot na tunog habang hinahampas ng hangin. Huminga ng malalim si Abigail, pilit na pinipigilan ang pangangatog ng kanyang mga tuhod bago tuluyang itulak ang pinto. Sa loob, ang espasyo ay sapat lamang para sa isang tao. Ang init na nagmumula sa bubungang yero ay nananatili sa loob kahit gabi na. Ngunit hindi ang init o ang sikip
ang kumuha sa atensyon ni na Abigail at Maya. Ang bumungad sa kanila ay ang dingding na nasa tapat ng isang manipis at butas-butas na banig. Doon tila isang altar ng pag-ibig ay nakadikit ang hindi mabilang na mga gupit ng pahayagan. Bawat artikulo tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Abigail, bawat larawan niya sa mga social event, at bawat maliit na balita tungkol sa mga aktibidad ni Maya sa paralan ay maingat na nakadikit sa dingding. May mga larawang kupas na at may bakas ng mga daliring paulit-ulit na humahaplos sa mga ito hanggang sa mabura ang kulay. Napapahawak si Maya sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Dito siya nakatira, sa loob ng 10 taon, habang nagrereklamo ako dahil hindi niyo nabili ang gusto kong sapatos. Dito siya natutulog. Habang iniisip natin na nagpapakasaya siya sa pera niyo, ang tanging libangan niya ay ang tingnan tayo sa malayo gamit ang mga papel na ito. Hindi nakasagot si Abigail. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na pumipigil sa bawat tangka niyang magsalita. Lumapit siya sa isang maliit na kahon sa sulok at nakita ang isang lumang jacket, ang jacket na suot ni Macario noong gabing pinalayas siya. Kinuha ito ni Maya at agad na ibinaon ang kanyang mukha sa tela. Ang amoy ng pawis, alikabok at lumang sabon ay tila naging isang yakap mula sa amang matagal na niyang itinuring na kaaway. Humagulgol ang dalaga, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila humihingi ng tawad sa bawat sandaling kinamuhian niya ang lalaking ito. Sa ilalim ng jacket, natagpuan ni Abigail ang isang maliit na notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sulat kamay na nagtatala ng bawat sentimong kinita ni Macario mula sa pagkakarga sa pier at pagbebenta ng mga plastik na bote. Sa bawat dulo ng buwan may nakasulat na halaga at ang salitang, "Para kay Abi at Maya." May mga nakasulat din doon na mga panalangin, mga hiling na sana ay huwag magkasakit ang kanyang mag-ina at mga pangakong balang araw ay mababayaran din niya ang lahat ng utang na hindi naman siya ang nanghiram. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa mukha ni Abigail. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingang pinaniwalaan niya. Ang lalaking ito ay namuhay sa impyerno upang bigyan sila ng langit. Pinili niyang maging basura sa mata ng lipunan upang manatiling malinis ang pangalan ng kanyang pamilya. Habang magkayakap ang mag-ina sa gitna ng madilim at mainit na barong-barong, biglang tumunog ang telepono ni Abigail. Ang pangalan ni Doña Carmela ay lumabas sa screen, isang paalala ng realidad na naghihintay sa labas ng eskinita. "Abigail, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Sinabihan na kita, huwag kang magpapakita sa presinto o sa ospital na yon. Nabalitaan ko na iniurong mo ang demanda laban sa magnanakaw na yon. Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa ko para sa inyo? Bumalik ka rito sa mansyon ngayon din bago ko mawala ang pasensya ko sa'yo." Ang tinig ni Carmela ay tila isang laso na napilit na pumapasok sa katahimikan ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Abigail. Tumingin siya sa mga larawan sa dingding sa jacket na hawak ni Maya at sa notebook na naglalaman ng kaluluwa ni Macario. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. "Huwag niyo akong utusan, Mami. Hindi na ako ang babaeng pwedeng manipulahin ng mga kwento niyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit kailangang magdusa ni Macario sa loob ng 10 taon. Handa na akong ibalik sa inyo ang lahat ng utang na loob na palagi ninyong isinusumbat sa akin. Hintayin niyo ako dahil pagdating ko, wawakasan ko na ang lahat ng kasinungalingan niyo." Ibinaba ni Abigail ang telepono at muling natingin sa kanyang anak. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sapat na ba ang paglalantad ng katotohanan upang mapunuan ang 10 taon na ninakaw sa kanila? O ang galit ni Carmela ay mayroon pang itinatagong huling alas na maaring bumasag muli sa kanilang pamilya?
bago pa man sila tuluyang makabangon. Ang bawat hakbang ni Abigail papasok sa mansyon ay tila paglalakad sa loob ng isang kuwebang puno ng mga anino. Ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at proteksyon ay isa na ngayong lalamunan ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, ipinahanda niya ang pinakamarangyang hapunan. Ang puting tela ng lamesa ay kasing linis ng konsensyang pilit na ipinapakita ni Doña Carmela, ngunit sa ilalim nito ay ang dumi ng 10 taong panlilinlang. Ang bawat plato at basong kristal ay nagniningning sa ilalim ng engrandeng chandelier na tila mga saksi sa isang hatol na malapit ng igawad. Pumasok si Doña Carmela sa silid, ang kanyang ayos ay perpekto gaya ng dati nakasuot ng perlas at may dalang matamis ng ngiti na tila isang anghel. Ngunit sa mga mata ni Abigail, ang bawat hiyas ng matanda ay tila mga kaliskis ng isang ahas. Umupo ang matanda sa kabisera, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa dami ng pagkaing nakahain. Abigail, anak, anong okasyon? Mukhang napaka-espesyal ng gabi na ito. Akala ko ay abala ka sa pag-aasikaso sa ospital. I'm glad you realize na mas mahalagang nandito ka sa tabi ko kaysa sa tabi ng basurang iyon. Ngumiti si Abigail, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Marahan niyang ibinuhos ang alak sa baso ni Carmela. Ang tunog ng likidong dumadaloy ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Opo, Mommy. Isang espesyal na gabi ito. Gabi ito ng pasasalamat. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng sakripisyo niyo para sa amin ni Maya sa loob ng 10 taon. Lahat ng pagmamanipula, lahat ng kwento. Kailangang kilalanin ang husay niyo sa pag-arte. Napatigil si Carmela sa pagsubo, ang kanyang hawak na kutsara ay dahan-dahang ibinaba sa plato na lumikha ng isang matalim na tunog sa gitna ng tahimik na silid. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Anong ibig mong sabihin, Abigail? Mukhang pagod ka lang, ang dami mong sinasabing kung ano-ano. Kinuha ni Abigail ang isang folder mula sa ilalim ng lamesa at dahan-dahan itong inilapag sa harap ni Carmela. Sa loob nito ay ang resulta mula sa laboratorio tungkol sa lason sa bestida, ang mga kopya ng bank receipts ni Macario, at ang sinumpaang salaysay ng nurse na si Elena. Itigil na natin ang laro, Mommy. Alam ko na ang tungkol sa lining ng damit ni Maya. Alam ko na kung bakit mo pinalaya si Macario at kung paano mo siya pinilit maging kriminal sa paningin ko habang kinukuha mo ang perang pinaghihirapan niya sa basura. Ang lason sa damit na yon, hindi lang yon para kay Maya. Iyon ang paraan mo para tuluyang makuha ang lahat ng mana. Di ba? Dahil kapag nawala ang anak ko, wala nang hahadlang sa'yo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at nakakasakal. Ang maskara ni Doña Carmela ay unti-unting nalamuyot hanggang sa tuluyan itong mabura. Isang nakatindig balahibong tawa ang dahan-dahang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang puno ng puot at kawalan ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Abigail. Ang malambot niyang tinig ay napalitan ng isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. At ano ngayon kung alam mo na sino ang maniniwala sa'yo? Sa tingin mo ba ay may pakialam ang mundo sa isang lalaking amoy basura at isang babaeng naging tanga sa loob ng 10 taon? Lahat ng mayroon ka. Abigail, ay utang mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin na bulok na kayo sa hirap kasama ang inutil mong asawa. Ako ang nagbigay ng pangalan sa'yo. Ako ang reyna sa bahay na ito at walang sino man ang makakapagpabagsak sa akin. Tumayo si Abigail, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng galit, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling malamig at matalim. Maling-mali kayo, Carmela. Hindi kayo reyna. Isa lang kayong magnanakaw na pilit nagpanggap na kagalang-galang. At ang bahay na ito, hindi na ito sa inyo. Sa isang iglap, ang mga pintuan ng hapagkainan ay bumukas at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis
kasama ang abogado ni Abigail. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa hatol ng tadhana. Ang mga kamay ni Carmela ay nanginginig habang dahan-dahang nilalapitan ng mga awtoridad. Carmela Reed, inaaresto ka sa kasong attempted murder fraud at extortion. Sumama ka ng matiwasay sa amin. Ang gilas at yabang ni Carmela ay napalitan ng isang desperadong pagsigaw. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang mang-insulto, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bisa. Habang kinakaladkad siya palabas, tumigil siya sa tapat ni Abigail at bumulong ng isang sumpa na tila isang huling hininga ng isang halimaw. Hindi ka magtatagumpay, Abigail. Sisiguraduhin kong sa impyerno rin ang bagsak ng asawa mo. Malapit na siyang mamatay at mamatay siyang alam na huli na ang lahat para sa inyo. Naiwan si Abigail sa gitna ng malaking silid. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit niyang pinagdudugtong. Ang tagumpay na ito ay walang tamis dahil ang taong pinakamahalaga sa kanya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan. Napatingin siya sa bakanting upuan ni Macario at isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng ospital. Ang bawat ring ay tila isang taon ng paghihintay. Nang sumagot ang nurse, ang boses nito ay puno ng kaba. Ma'am Abigail, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Tumigil po ang paghinga ni Mr. Macario. Ginagawa po namin ang lahat ng resuscitation pero hindi siya sumasagot. Bumagsak ang telepono ni Abigail sa mamahaling alpombra. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking libingan. Sapat na ba ang katarungan kung ang kabayaran nito ay ang buhay ng lalaking tanging naniwala sa kanya sa kabila ng lahat, o ang huling halakhak ni Carmela ang siyang maghahari sa dulo ng madugong kasaysayan ng kanilang pamilya? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Abigail ay tila isang pakikipagkarera sa mismong kamatayan. Ang kalsada ay malabo dahil sa bugso ng ulan at sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang malupit na biro ng tadhana na nagpapabagal sa kanyang pagdating sa gilid ng lalaking 10 taon niyang minaltrato sa kabila ng kabutihan nito. Nakakapit siya ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig nang bumaon sa balat nito habang ang kanyang labi ay walang tigil na bumubulong ng isang panalangin na ngayon lamang niya binigkas ng may ganitong tindi ng pananampalataya. Nang makarating siya sa koridor ng intensive care unit, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na sahig ay tila isang mabigat na pintig ng isang pusong naghihingalo. Ang paligid ay balot ng isang nakakasakal na amoy ng antiseptiko at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Nakita niya ang isang nurse na mabilis na tumatakbo patungo sa silid ni Macario, bitbit ang mga gamit para sa resuscitation. Sa labas ng pinto, nakita niya si Maya na nakaluhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding paghikbi. Pumasok si Abigail sa loob. Hindi alintana ang pagpigil ng mga gwardiya. Ang bumungad sa kanya ay ang anyo ni Macario na tila naging isang estatwang gawa sa abo. Ang kanyang dibdib ay hindi na gumagalaw at ang makinang nagbabantay sa kanyang buhay ay nagpapakita na lamang ng isang tuwid na guhit isang walang katapusang abot-tanaw ng katahimikan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga doktor, napansin ni Abigail ang isang lalaking nakauniporme ng doktor na mabilis na lumalabas mula sa kabilang pinto ng silid. May hawak na hiringgilya na itinago nito sa bulsa. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang puot ni Abigail ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hinarang niya ang lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Sino ka? Anong ginawa mo sa asawa ko?" Ang kanyang tinig ay tila isang mabalasik na utos na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkagulo ang mga nurse at mabilis na nahuli ng mga gwardiya ang lalaking nagpanggap na doktor
na ayon sa hinala ni Abigail ay inutusan ni Carmela upang tuluyang patahimikin si Macario. Ibinaling ni Abigail ang kanyang atensyon sa kanyang asawa. Lumapit siya sa gilid ng kama at hinawakan ng malamig na kamay ni Macario. Macario, pakiusap. Ang tinig niya ay basag puno ng isang pagsisising tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Huwag mo kaming iwan ng ganito. Hindi ko pa nasasabing patawad. Hindi ko pa nasasabing salamat. Macario, bumalik ka. Bumalik ka sa amin. Ang mga doktor ay patuloy sa pagbomba sa dibdib ni Macario. Ang bawat galaw ay tila isang desperadong pagtatangka na gisingin ang isang pusong pagod na sa pagtitiis. Si Maya ay lumapit din at hinawakan ng paanan ng kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga gasang nakabalot sa paa nito. Papa, sorry po. Papa, gising na po. Sa gitna ng tensyon at kawalan ng pag-asa, ang tuwid na guhit sa monitor ay biglang gumalaw. Isang maliit na pag-alon, sinundan ng isa pa, hanggang sa marinig ang mahina at regular na tunog na tila isang himig ng pagkabuhay muli. Ang bawat pagpintig ay tila isang himala na nagpabagsak sa pader ng kamatayan. Ang dibdib ni Macario ay dahan-dahang umangat, humihigop ng hangin na tila ito ang unang pagkakataon na siya ay muling nakahinga ng malaya. Makalipas ang ilang oras na tila naging isang kawalang hanggan, ang mga mata ni Macario ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit ang unang bagay na kanyang nakita ay ang mukha ni Abigail na basang-basang ng luha, nakatingin sa kanya ng may pag-ibig na matagal na niyang hinintay na makitang muli. Dahan-dahang iginalaw ni Macario ang kanyang sugatang daliri. Pilit na inaabot ang pisngi ng kanyang asawa. Abby! Ang kanyang boses ay halos isang hangin lamang, ngunit ito ang pinakamagandang tunog na narinig ni Abigail sa buong buhay niya. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Napahagulgol si Abigail, isinandal ang kanyang noo sa kamay ni Macario na balot ng gasa. Hindi, Macario. Hindi ayos tong ang lahat. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging malupit ako sa'yo sa loob ng 10 taon. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng dumi habang ikaw ang nagliligtas sa amin mula sa dilim. Paano mo nagawang mahalin kami ng ganito? Ngumiti si Macario, isang nangiting punong-puno ng kapayapaan sa kabila ng sakit. Dahil kayo ang buhay ko, Abby. Ang makita kayong ligtas. Sapat na yon para sa akin. Walang utang na loob dahil ang pag-ibig ay hindi naniningil. Lumapit si Maya at dahan-dahang yumakap sa kanyang ama, iniiwasan ang mga tubo sa katawan nito. Papa, ang sarap po palang sabihin ang salitang iyon. Patawarin niyo rin po ako. Hinding-hindi ko na po kayo bibitawan. Sa loob ng maliit na silid na yon, ang amoy ng ospital ay tila napalitan ng bango ng pag-asa. Ang pamilyang winasak ng kasinungalingan ay muling nabubuo sa pamamagitan ng mga luha ng katotohanan. Ngunit habang hawak-hawak ni Abigail ang kamay ni Macario, alam niyang ang paghilom ay magsisimula pa lamang. Ang katawan ni Macario ay mahina pa rin at ang mga sugat ng nakaraan ay malalim pa. Mababawi ba ng isang sandali ng pagpapatawad ang isang dekada ng pagdurusa? O may mga bahagi ng pagkatao ni Macario na tuluyan ng napatay ng kahirapan at kawalang katarungan na hindi na kayang ibalik ng anumang pagmamahal? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ay hindi na kasing lamig ng mga nakaraang araw. Sa bawat paghinga ni Macario, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng lakas sa kanyang pagod na katawan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na bagaman may mga bakas pa ng mga sugat mula sa lason, ay malinis na mula sa dumi ng lansangan. Dumating si Abigail na may dalang isang bagong hanay ng damit, isang puting polo na tila sumisimbolo sa isang bagong simula, malayo sa mga basahang naging balat niya sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang tinulungan ni Abigail si Macario na makatayo. Ang bawat hawak niya sa braso ng asawa ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang lalaking ito
na kay tagal niyang binaliwala. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-uusap ang naganap, isang pag-uusap na hindi na nangangailangan ng mga salita, kundi ng pagtanggap sa bawat hapdi ng nakaraan. Sumakay sila sa sasakyan, ngunit sa halip na dumiretso sa mansyon, dinala ni Abigail si Macario sa harap ng kanilang kumpanya kung saan naghihintay ang mga empleyado at ilang miyembro ng media na matagal nang naging saksi sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga lente ng kamera ay tila mga bituing nagliliwanag sa madilim na nakaraan ni Macario. Nakatayo si Abigail sa harap ng mikropono. Ang kanyang tinig ay buo at matapang sa kabila ng bahagyang pangangatog ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya si Macario ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay payapa sa kabila ng mga pasasuot ang dangal na matagal na ninakaw sa kanya. Gusto kong malaman ng lahat ang katotohanan. Ang boses ni Abigail ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Ang lalaking nasa tabi ko, si Macario Reed, ay hindi kailanman naging magnanakaw. Hindi siya ang taong tumakas sa kanyang responsibilidad. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging biktima ng isang napakasamang balak. Siya ang tunay na bayani na nagligtas sa buhay ng anak ko, kahit na ang kabayaran ay ang sarili niyang pangalan at kaligtasan. Patawad, Macario, dahil naging bulag ako. Patawad dahil hinayaan kong magdusa ka sa dilim habang namumuhay kami sa liwanag na ikaw mismo ang nagbigay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga empleyadong dati ay bumubulong ng panlalait ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga ulo sa hiya. Ang bawat salita ni Abigail ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa pader ng diskriminasyon. Si Macario ay dahan-dahang humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na kaginhawaan. Huwag na nating balikan ang sakit, Abby. Ang mahalaga ay narito na ako at kasama ko na kayo. Ang boses ni Macario ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad, isang tinig na matagal nang hindi narinig sa loob ng kumpanyang iyon. Nang makabalik sila sa bahay, hindi sa mansyong puno ng alaala ni Carmela, kundi sa isang maliit ngunit magandang bahay na binili ni Abigail para sa kanilang bagong simula. Ang hangin ay tila masariwa. Inihanda ni Abigail ang isang palanggana ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng rosas. Lumuhod siya sa harap ni Macario at dahan-dahang hinubad ang mga sapatos nito. Abby, what are you doing? You don't have to do this. Ang pagtatangkang pigilan siya ni Macario ay marahang sinagot ni Abigail ng isang iling. Hayaan mo akong gawin ito, Macario. Gusto kong hugasan ang bawat dumi, bawat hirap at bawat pagod na tiniis mo para sa amin. I want to serve you the way you served us in silence for a decade. Ang bawat haplos ng mainit na tubig sa mga paa ni Macario ay tila nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang pag-iyak ni Abigail ay tahimik, ang kanyang mga luha ay sumasama sa tubig, isang simbolo ng paglilinis sa kanilang nakaraan. Si Macario ay napapikit, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng asawa. Sa sandaling iyon, ang yaman at kapangyarihan ay walang halaga. Tanging ang init ng balat at ang tibok ng kanilang mga puso ang naghahari. Gayunpaman, sa kabila ng tamis ng kanilang muling pagsasama, si Macario ay nananatiling balisa. Sa bawat biglang paggalaw ng mga anino sa dingding o sa bawat pagdaan ng hangin na nagpapakalampag sa mga dahon ng puno sa labas, siya ay bahagyang napapaigtad. Ang 10 taon ng pagiging biktima sa lansangan at ang takot na muling mawala ang lahat ay tila isang malalim na ukit sa kanyang isipan na hindi basta-basta mabubura ng isang ligo o isang bagong damit. Habang natutulog si Macario, nang gabing iyon nakita ni Abigail ang asawa na tila nakikipaglaban sa isang masamang panaginip. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Nang subukan siyang gisingin ni Abigail, biglang napabalikwas si Macario at ang kanyang mga mata
ay puno ng isang matinding takot. Tila hindi niya alam kung nasaan siya. Abby, ang tinig niya ay puno ng pagkalito. Akala ko ay nananaginip lang ako. Akala ko ay nasa ilalim pa rin ako ng tulay at tinitingnan lang ang picture niyo. Niyakap siya ni Abigail ng mahigpit, ngunit sa kanyang puso isang pangamba ang muling nabuo. Paano niya mapaparamdam kay Macario na ligtas na siya kung ang bawat sulok ng kanyang isipan ay puno pa rin ng mga bakas ng 10 taong impyerno? At sa labas, sa likod ng mga rehas ng kulungan, ang mga balita tungkol sa paghihiganti ni Carmela ay patuloy na gumagapang tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling maglabas ng lason. Mabubuo pa ba ang isang lalaking tuluyan nang winasak ng lipunan, o ang mga pilat ng nakaraan ay palagiang magpapaalala sa kanila na may mga bagay na hindi na kayang ibalik ng pagpapatawad? Ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa kapwa-bakal sa loob ng pambansang bilangguan ay tila isang hatol na walang katapusan para kay Doña Carmela. Ang dating reyna ng mansyon na palaging balot ng sutla at perlas ay ngayon ay nakasuot na ng kupas na kulay kahel na uniporme. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at mabango ay ngayon ay puno na ng gaspang mula sa paglilinis ng maruming sahig ng selda. Wala na ang kanyang mga alalay, wala na ang mga taong yumuyuko sa bawat utos niya. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa kanyang kinahinatnan, isang malupit na paalala na ang lahat ng kanyang itinayong kaharian sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa labas ng rehas dumating si Abigail upang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Walang dalang galit si Abigail, tanging isang malamig na kapayapaan ang mababakas sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang matanda sa kabilang panig ng salamin. Ang dating mapagmataas na mukha ni Carmela ay ngayon ay puno na ng mga kulubot ng pagkatalo at desperasyon. Mami, o mas tamang tawaging Carmela na lang. Ang boses ni Abigail ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na yelo. Lahat ng account mo ay frozen na. Ang mansyon ay muli nang nakapangalan sa akin at kay Maya. Lahat ng mga kaibigan mong tinulungan mo gamit ang perang ninakaw mo kay Macario ay isa-isa nang tumalikod sa iyo. Wala ka ng kakampi. Wala ka ng pera. Ang tanging natitira sa iyo ay ang 4 na sulok ng seldang ito at ang iyong madilim na konsensya. Isang tuyo at mapait na tunog ng pangungutya ang lumabas sa tuyot na lalamunan ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa gitna ng kanyang panghihina. Akala mo ba ay panalo ka na, Abigail? Sa tingin mo ba ay magiging masaya kayo? Tingnan mo ang asawa mo. Winasak ko na ang kanyang pagkatao bago pa man ako makulong. Kahit kasama mo siya, ang kaluluwa niya ay naiwan sa ilalim ng tulay sa dumi ng lansangan. Habang buhay niyo akong maaalala sa bawat takot at panginginig niya. Hindi niyo ako matatakasan. Hindi na sumagot si Abigail. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palayo. Iniiwan ang mga sigaw at sumpa ng matanda na tila isang hangin na walang patutunguhan. Alam niya na ang pinakamabigat na parusa para kay Carmela ay hindi ang pagkabilanggo, kundi ang katotohanang nakalimutan na siya ng mundong dati ay pilit niyang pinaghaharian. Pagbalik ni Abigail sa mansyon, sinimulan niya ang isang masusing paglilinis. Ipinatapon niya ang lahat ng gamit ni Carmela, ang mga mamahaling muebles, ang mga dekorasyong puno ng kayabangan, at ang bawat bakas ng presensya ng matanda. Nais niyang hugasan ang bawat sulok ng bahay ng dasal at bagong pag-asa. Sa gitna ng pag-aayos, nakita niya si Macario na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malawak na hardin. Bagaman maayos na ang kanyang pananamit, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko pa rin, tila pasan pa rin ang bigat ng nakaraang 10 taon. Lumapit si Abigail at marahang yumakap sa likuran ni Macario. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa matigas, ngunit nanginginig na likod ng asawa.
Macario, wala na siya. Wala nang mananakit sa atin. Atin na ulit ang bahay na ito. Atin na ulit ang buhay natin. Humarap si Macario sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot. Abigail, minsan ay natatakot ako. Natatakot ako na baka isang umaga ay magising ako at malamang panaginip lang ang lahat ng ito. Na ang totoo ay nasa lansangan pa rin ako, naghahanap ng tira-tirang pagkain. Ang boses ni Macario ay gumaralgal, isang pag-amin ng sugatang kaluluwa na hindi kayang gamutin ng yaman. Huminga ng malalim si Abigail at kinuha ang mga kamay ni Macario, dinala ang mga ito sa kanyang puso. Ramdam mo ba ito? Ang tibok ng puso ko ay totoo. Ang pagmamahal ko ay totoo. Hindi ka nababalik doon, Macario. Ako ang magiging kuta mo. Ako ang magiging pahinga mo. Sa sandaling iyon, isang malambot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sinamahan ng malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng bango ng mga bagong sibol na bulaklak sa hardin. Dahan-dahang iniyuko ni Macario ang kanyang ulo at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Abigail. Ang kanilang mga hininga ay nagsama, isang tahimik na panata ng katapatan at pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambing, napansin ni Abigail na ang mga kamay ni Macario ay muling nanginig nang makarinig ng isang malakas na tunog mula sa pagsasara ng pinto sa ibaba. Ang reaksyon nito ay automatiko, isang pag-atras, isang pagkubli, isang depensang nabuo sa loob ng isang dekada ng karahasan sa kalsada. Napaiyak ng tahimik si Abigail habang hinihigpitan ng yakap sa asawa. Napagtanto niya na bagaman nakuha na nila ang katarungan at ang kanilang ari-arian, ang digmaan sa loob ng isipan ni Macario ay hindi pa natatapos. Paano niya ituturo muli sa lalaking ito ang pakiramdam ng pagiging tunay na ligtas kung ang bawat anino at bawat tunog ay tila isang banta pa rin ng kahapon? At sapat ba ang lahat ng pagmamahal sa mundo upang buuin ang isang pusong sadyang pira-piraso na bago pa man muling mabuo? Ang bawat pag-akyat ng singaw mula sa kumukulong sabaw ng sinigang ay tila isang mahiwagang usok na nagdadala ng mga alaalang matagal ng pilit ibinabaon. Sa loob ng kusina, nakatayo si Macario, maingat na hinihiwa ang mga gulay. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagbuhat ng mabibigat na sako sa pier at paghahalungkat sa mga basurahan, ay ngayon ay dahan-dahang humahawak sa kutsilyo ng may panginginig. Hindi ito panginginig dahil sa lason, kundi dahil sa tindi ng emosyong bumabara sa kanyang lalamunan. 10 taon siyang hindi nakatuntong sa kusinang ito. 10 taon siyang hindi nakapagsilbi sa kanyang mag-ina bilang isang haligi ng tahanan. Pumasok si Maya sa kusina, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo pa mula sa pagkagising. Huminto siya sa may pintuan at pinagmasdan ang likod ng kanyang ama. Ang malapad, ngunit bahagyang nakakukong na mga balikat ni Macario ay tila isang buhay na monumento ng lahat ng hirap na tiniis nito. Lumapit ang dalaga, ang kanyang mga hakbang ay magaan at halos hindi lumilikha ng tunog sa makintab na sahig. "Papa, let me help you with that," ang malumanay na alok ni Maya. Ang salitang papa ay tila isang haplos ng anghel sa pandinig ni Macario, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa katuwaan. Humarap si Macario at ngumiti ng tipid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. "Ayos lang, nak. Gusto ko lang maranasan ulit na ipagluto ka. Naaalala mo ba noong maliit ka pa? Palagi mong gustong ikaw ang naglalagay ng asim sa sabaw." Napangiti si Maya, isang tunog ng mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Yes, Papa. At palagi niyo pong sinasabi na ang asim ay parang problema. Kailangang sapat lang para masarap ang buhay, huwag sobrang dami para hindi tayo mangasim ang mukha." Nagpatuloy sila sa pagluluto ng magkasama. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa tadtaran ay tila isang maayos na musika ng muling pagbubuklod. Bawat hiwa ng kamatis, bawat paghimay ng kangkong ay nagiging pagkakataon
upang punan ng katahimikan ng 10 taon. Walang mabibigat na salita, tanging ang init ng kalan at ang bango ng sampalok ang naghahari. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang dumi ng tondo, nawala ang dilim ng bilangguan, at tila hindi kailanman nagkaroon ng isang Doña Carmela sa kanilang buhay. Nang maupo sila sa hapagkainan, kasama si Abigail, ang bawat subo ng pagkain ay tila isang ritual ng paghilom. Ang panlasa ng lutong bahay ay tila gamot na humahaplos sa mga sugat ng kanilang kaluluwa. Pinagmasdan ni Macario ang kanyang asawa at anak. Ang kanilang mga mukha na dati ay tinitingnan lamang niya sa mga kupas na gupit ng pahayagan, ay ngayon ay abot kamay na niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Abigail sa ibabaw ng lamesa at hinawakan ito ng mahigpit. Abi Maya, thank you for giving me this chance. Ang basag na tinig ni Macario ay tila isang panalangin. Akala ko noon, mamamatay akong ang tanging alaala niyo sa akin ay ang mukha ng isang magnanakaw. Ang makasama kayo rito na walang takot at walang puot. Ito na ang pinakamalaking yaman na nakuha ko sa buong buhay ko. Naiyak ng tahimik si Abigail habang pinipisil ang kamay ng asawa. Kami ang dapat magpasalamat, Macario. Dahil sa kabila ng lahat ng pananakit namin sa iyo, hindi mo kami binitawan. You are the strongest man I know. Pagkatapos ng tanghalian, nagpasya silang maglakad-lakad sa hardin. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanila. Nakita ni Abigail si Maya na masayang nagkukwento sa kanyang ama tungkol sa kanyang mga pangarap sa kolehiyo. Nakita niya ang pagtango ni Macario. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Ito ang buhay na ninakaw sa kanila at ngayon, dahan-dahan nilang binabawi ang bawat segundo nito. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na bagay ang nagpabago sa timpla ng hangin. Habang naglalakad, may isang mabilis na paglipad ng ibon mula sa mga puno na lumikha ng isang malakas na pagaspas ng mga dahon. Sa isang iglap, binitawan ni Macario ang kamay ni Maya at mabilis na yumuko ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang ulo habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay muling naging mailap, tila hinahanap ang isang banta na siya lamang ang nakakakita. Papa, it's just a bird, Papa. You're safe. Ang nag-aalalang tinig ni Maya habang dahan-dahang hinahawakan ng balikat ng ama. Tumayo si Macario, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagkalito. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at pilit na ngumiti, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin. Pasensya na. Akala ko ay may nambabato na naman sa akin sa kalsada. Ang sakit na dulot ng reaksyong yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa init ng kanilang pagsasama. Napagtanto ni Abigail na bagaman kasama na nila si Macario sa pisikal, ang kanyang isipan ay nakakadena pa rin sa mga madidilim na gabi ng kanyang pag-iisa. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay maaaring maghilom, ngunit ang mga lamat sa kanyang kaluluwa ay tila mga aninong palagi ang susunod sa kanya kahit sa ilalim ng pinakamatinding sikat ng araw. Paano nga ba ituturo muli ang katahimikan sa isang pusong 10 taong nanirahan sa gitna ng ingay at panganib, o ang bawat sandali ba ng kanilang kaligayahan ay palagi ang mababahiran ng takot na ang lahat ng ito ay muling mawawala sa isang kisap mata? Ang loob ng bulwagan ng hukuman ay balot ng isang mabigat na atmosfera, tila ang bawat pader ay naghihintay sa huling hatol ng katarungan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong nagmumula sa bawat panig. Nakaupo si Macario sa tabi ni Abigail, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ilalim ng lamesa. Ang bawat daliri ni Abigail ay tila nagbibigay ng lakas sa asawang nanginginig pa rin ang kalooban sa harap ng maraming tao. Ito ang araw na matagal na nilang hinihintay, ang araw ng huling pagtutuos.
Bumukas ang pinto sa gilid at dahan-dahang pumasok si Doña Carmela na ngayon ay wala ng anumang bahid ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos at ang kanyang mga mata ay lumubog na sa tindi ng puyat at galit. Ang tunog ng mga posas na nakakabit sa kanyang mga kamay ay tila isang mabalasik na paalala ng kanyang kinahinatnan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang upuan, tumigil siya at tumingin ng matalim kay Macario, isang tingin na tila nagnanais pa ring pumatay kahit sa gitna ng kanyang pagkatalo. Nagsimula ang paglilitis sa pagbabasa ng mga ebidensya. Ang bawat salita ng piskal ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Carmela sa kanyang libingan ng kasalanan. Nang tawagin si Macario upang tumayo sa witness stand, naramdaman ni Abigail ang biglang panlalamig ng kamay ng kanyang asawa. Marahan niyang pinisilang palad nito at bumulong, "Kaya mo ito, Macario. Kasama mo kami ni Maya." Humakbang si Macario patungo sa harapan. Ang kanyang bawat yabag sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagbangon. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Carmela, hindi na takot ang nakita sa mga mata ni Macario. Sa halip ito ay isang malalim na pagkahabag, isang pagkahabag para sa isang taong naging alipin ng sarili nitong kasakiman. Macario Reed, ang tawag ng hukom. Mayroon ka bang gustong sabihin sa nasasakdal bago ko ibaba ang huling hatol? Tumayo ng tuwid si Macario. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig bagaman puno ito ng bigat ng 10 taong pagdurusa. Carmela, 10 taon mo akong itinuring na basura. 10 taon mong kinuha ang bawat sentimong pinaghirapan ko habang hinahayaan mo akong mabulok sa lansangan. Pinaniwala mo ang asawa at anak ko na ako ay isang kriminal. Sinubukan mo kaming patayin hindi lang sa pisikal, kundi pati ang aming kaluluwa. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmela. Isang tunog na tila kiss-kiss ng tuyong dahon sa semento. You are still a nobody, Macario. Kahit anong gawin mo, mananatili kang dumi sa kuko ko. You should be grateful na hinayaan kitang mabuhay ng ganoon katagal. Grateful ang mahinahon ngunit matalim na tugon ni Macario. Nagpapasalamat ako, Carmela, dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi mo nagawang patayin ang pag-ibig ko para sa pamilya ko. Ang bawat hirap na ibinigay mo ay naging lakas ko para mabuhay araw-araw para sa kanila. At ngayon, tinitingnan kita. At wala na akong nararamdamang galit. Ang parusang ibibigay sa iyo ng batas ay maliit lang kumpara sa parusang ibinibigay mo sa sarili mo, ang mamuhay at mamatay nang walang nagmamahal sa iyo. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga salita ni Macario ay tila isang matinding sampal sa pagkatao ni Carmela. Ang matanda ay napaupo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng desperasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang Doña Carmela na tunay na mahina at talunan. Ipinapatawad na kita. Ang dagdag ni Macario na ikinagulat ng lahat pati na ni Abigail. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Malaya na ako sa iyo, Carmela. Malaya na kami. Ibinaba ng hukom ang hatol habang buhay na pagkabilanggo. Ang tunog ng gavel na tumama sa kahoy ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagdurusa. Habang inilalabas si Carmela ng mga pulis, wala siyang ibang ginawa, kundi ang gumaralgal ang boses sa pagsisisi, ngunit ang pinto ng hustisya ay tuluyan ng sumara para sa kanya. Paglabas ni na Abigail, Macario at Maya sa gusali ng hukuman, sumalubong sa kanila ang isang maliwanag na sikat ng araw. Ang hangin ay tila mas sariwa at ang langit ay tila mas asul. Lumapit si Maya sa kanyang ama at niyakap ito ng napakahigpit. You're amazing, Papa. Proud na proud po ako sa inyo. Ang bulong ng dalaga na may kasamang matamis na ngiti. Humarap si Macario kay Abigail, ang kanyang mga mata
ay puno ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng asawa at isinandal ang kanyang noo sa noo nito. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng puso ng isa't isa, isang himig ng tagumpay at muling pagsasama. Nakauwi na ba talaga ako, Abby? Ang tanong ni Macario, ang kanyang tinig ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Ngumiti si Abigail, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Oo, Macario, nakauwi ka na at hinding-hindi na muling magsasara ang pinto para sa'yo. Gayunpaman, sa likod ng kanyang ngiti, naramdaman ni Abigail ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Macario na nakahawak sa kanyang baywang. Ang bawat malakas na tunog mula sa mga sasakyang dumadaan ay nagpapapaigtad pa rin sa lalaki. Napagtanto niya na ang katarungan ay nakuha na nila, ngunit ang tunay na paghilom ng kaluluwa ni Macario ay isang mahabang kalsada pa na kailangan nilang lakarin ng magkasama. Mabubura ba ng isang matamis na sandali ang mapait na lasa ng 10 taong kawalan o ang mga anino ng nakaraan ay palaging mananatili sa gilid ng kanilang mga ngiti? Tila isang paalala na ang bawat kaligayahan ay may kalakip na pilat. Ang bawat anino sa loob ng malawak na mansyon ay tila nagdadala ng mga alaalang nais na nilang tuluyang ibaon sa limot. Habang pinagmamasdan ni Abigail ang naglalakihang mga haligi at ang nagniningning na chandelier, naramdaman niya ang isang nakakasakal na lamig na hindi kayang pawiin ng anumang sikat ng araw. Ang bahay na ito ay naging saksi sa lahat ng kasinungalingan ni Doña Carmela at sa 10 taong pangungulila ng kanyang pamilya. Napagpasyahan niyang hindi sila maaaring magsimula ng bagong kabanata sa isang aklat na puno ng lason. Ipinaubaya ni Abigail ang lumang mansyon sa isang ahensya upang ibenta at dinala niya sina Macario at Maya sa isang mas maliit, ngunit maaliwalas na tahanan sa labas ng lungsod. Ang bagong bahay ay napaliligiran ng mga puno ng mangga at may malalawak na bintanang nagpapapasok sa mainit na yakap ng araw. Nang bumaba sila mula sa sasakyan, mabilis na tumakbo si Maya patungo sa hardin. Ang kanyang mga tawa ay tila isang matamis na himig na nagpapabuhay sa paligid. Ngunit nang marating ni Macario ang bungad ng pintuan, tumigil siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon at ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kalinisan ng sahig na gawa sa makintab na kahoy. Isang malalim na paglabas ng hangin mula sa kanyang dibdib ang nagpakita ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang isipan ay pilit siyang hinihila pabalik sa madilim at maruming barong-barong na naging mundo niya sa loob ng isang dekada. Sa kanyang paningin, tila isa siyang dumi na sisira sa kagandahan ng bagong tahanang ito. Lumapit si Abigail at dahan-dahang ipinasok ang kanyang malambot na kamay sa magaspang na palad ng asawa. Macario, ano ang iniisip mo? Nandito na tayo. Ito na ang bahay natin, ang tahanang walang ibang magmamay-ari kundi tayo lang. Ibinaling ni Macario ang kanyang paningin sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malungkot na uri ng hiya. Abby, sanay ako sa sahig na lupa. Sanay ako na palaging nakayuko. Baka hindi ako nararapat sa ganitong klaseng buhay. Baka bigla ko na lang madumihan ang lahat ng inaayos mo. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Abigail, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Iginaya niya si Macario, papasok hindi inaalintana ang bigat ng pag-aalinlangan nito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng asawa, tinitiyak na ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ng lalaki. Wala nang mas lilinis pa sa puso mo, Macario. Ang bahay na ito ay isang istruktura lamang, pero ikaw ang nagbibigay ng halaga rito. Hindi ka na babalik sa dilim. Kasama mo na kami ngayon. Pagsapit ng gabi, ang katahimikan ng paligid ay nagbigay ng isang malalim na kapayapaan na matagal na nilang hindi naranasan. Sa loob ng kanilang silid, tanging ang liwanag ng buwan
na tumatagos mula sa manipis na kurtina ang nagbibigay ng anino sa paligid. Nakatayo si Macario sa harap ng salamin, nakatalikod kay Abigail habang inihuhubad ang kanyang kamiseta upang magpalit ng damit pantulog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Abigail ang kalagayan ng katawan ng asawa. Ang kanyang likod ay puno ng mga nakakrus na pilat mula sa walang awang pambubugbog ng mga tambay sa kalsada. Ang kanyang mga balikat ay may mga marka ng paso at ang kanyang tagiliran ay bakas ang matinding kapayatan na hindi pa tuluyang nababawi. Ang bawat sugat ay nagsisilbing mapa ng lahat ng sakit na sinalo ni Macario para mabuhay silang mag-ina ng mapayapa. Naramdaman ni Macario ang titig ng asawa at mabilis niyang sinubukang isuot muli ang kanyang damit. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, pilit itinatago ang mga kapangitan ng kanyang nakaraan. Huwag kang tumingin, Abby. Pangit na ang katawan ko. Marami ng sira. Hindi na ako ang lalaking pinakasalan mo noon. Hindi pinakinggan ni Abigail ang pakiusap nito. Tumayo siya mula sa gilid ng kama at dahan-dahang lumapit sa likuran ng asawa. Bago pa man maisuot ni Macario ang kamiseta, marahang ibinaba ni Abigail ang tela mula sa mga kamay nito. Ipinatong niya ang kanyang malambot na mga palad sa magaspang na balikat ng lalaki. Ang init ng kanyang pagmamahal ay tila isang gamot na mabilis na dumaloy sa malamig na balat ni Macario. Dahan-dahang inilapit ni Abigail ang kanyang mukha at inilapat ang isang banayad at matagal na halik sa pinakamalaking pilat sa likod ng asawa. Naramdaman niya ang biglaang pagpigil ng hininga ni Macario at ang mahinang panginginig ng buong katawan nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang labis na pagmamahal na tila hindi makapaniwala na siya ay tinatanggap ng buong buo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, Macario. Bawat pilat na ito ay patunay kung gaano mo kami kamahal. Hayaan mong ako naman ang maghilom sa mga ito. Hayaan mong mahalin kita ng higit pa sa nararapat. Humarap si Macario, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa luha na hindi na niya nagawang pigilan. Niyakap niya si Abigail nang napakahigpit, tila ba idinidikit niya ang kanyang wasak na kaluluwa sa buong pagkatao ng asawa upang muling mabuo. Isinandal ni Abigail ang kanyang ulo sa dibdib ni Macario, pinakikinggan ang mabilis, ngunit payapang tibok ng puso nito na ngayon ay tumitibok lamang para sa kanya. Ang mag-asawa ay nahiga sa kanilang kama, magkayakap, sa gitna ng malamig na gabi, hinahayaan ang init ng kanilang mga katawan na magsilbing kumot na pumoprotekta sa kanila mula sa anumang bangungot ng kahapon. Habang pinagmamasdan ni Abigail ang mahimbing na pagtulog ng asawa, sa kanyang mga bisig isang malalim na katanungan ang marahang umusbong sa kanyang isipan. Sapat na kaya ang init ng kanyang pagmamahal upang tuluyang tunawin ng yelo ng 10 taong pangungulila o habang buhay na nilang tatahakin ang daan ng pag-ibig nang may kasamang maliliit na hakbang ng pag-iingat at pag-unawa. Ang magaspang na papel ay walang tigil na nagpapabalik-balik sa ibabaw ng isang maliit na piraso ng kahoy. Ang bawat mariing kumpas ni Macario ay unti-unting nagbibigay ng pino at magandang hugis mula sa isang magulong simula. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa gilid ng kanilang hardin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ginagawa habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Sa halip na bumili ng mamahaling regalo para sa naudlot na 18 kaarawan ng kanyang anak, pinili niyang gamitin ang kanyang sariling mga kamay na minsan nang nasugatan dahil sa lason upang lumikha ng isang bagay na mananatili habang buhay, isang inukit na rosas na gawa sa matibay na kahoy ng nara. Mula sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ni Abigail ang kanyang asawa. Ang bawat galaw ni Macario ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Wala na ang lalaking balot ng dumi at pangamba. Ang nakikita niya ngayon ay isang haligi ng tahanan na pilit binubuo ang mga nasirang pangarap ng kanilang pamilya. Dahan-dahang naglakad si Abigail pababa. Bit-bit ang isang tray
na may malamig na inumin at lumapit sa asawa. Ang ganda naman niya ng Macario. Ang malambing na tinig ni Abigail ay nagpaangat sa paningin ng lalaki. Isang matamis at maaliwalas na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sana magustuhan ni Maya. Ang sagot ni Macario habang maingat na pinupunasan ang mga alikabok mula sa inukit na bulaklak. Hindi ito kasingkinang ng mga diamanteng isusuot sana niya noong gabing iyon. Walang halaga ito sa paningin ng iba. Pero bawat ukit niyan, Abby, ginawa ko habang iniisip ang bawat taon na hindi ko siya nakitang lumaki. Gusto kong malaman niya na kahit gaano katigas ang buhay, palaging may uusbong na bulaklak mula sa pagmamahal ng isang ama. Kinuha ni Abigail ang kamay ni Macario, hindi alintana ang mga alikabok at magaspang na kalyo nito. Idinikit niya ang palad ng asawa sa kanyang pisngi. Mas matimbang pa ito kaysa sa lahat ng ginto sa mundo, Macario. Dahil ang mga kamay na gumawa nito ay ang mismong mga kamay na nagbuwis ng buhay para sa aming kaligtasan. Nang sumapit ang takip silim, inilatag nila ang isang simpleng hapunan sa ilalim ng puno ng mangga. Walang mga bisitang nakasuot ng maragarang damit, walang mamahaling chandelier, at walang mga mapagkunwaring ng ngiti. Tanging silang tatlo lamang na naiilawan ng mga simpleng bumbilya na isinabit ni Macario sa mga sanga. Nang iabot ni Macario ang maliit na kahon na naglalaman ng inukit na rosas kay Maya, ang paligid ay nabalot ng isang sagradong katahimikan. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang kahon. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha bago tuluyang mapuno ng makakapal na luha. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga luha ay nag-iwan ng maliliit na marka sa makinis na ibabaw ng kahoy. Mahigpit niyang hinawakan ang bulaklak at idinikit ito sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Papa, this is the most beautiful thing I have ever received. Ang boses ni Maya ay basag at nanginginig sa tindi ng emosyon. I love it so much. Hindi ko na kailangan ng malaking party o ng mga mamahaling damit. Ang makasama kayo ni Mama sa iisang mesa na alam kong ligtas tayo at nagmamahalan. Ito na po ang pinakamagandang regalo para sa akin. Tumayo si Maya at mahigpit na yumakap sa leeg ng kanyang ama. Ibinaba ni Macario ang kanyang mukha sa balikat ng anak, hinahayaan ang kanyang sariling mga luha na dumaloy ng malaya. Ang bigat ng 10 taong hindi pagkakaintindihan ay tuluyan ng natunaw sa init ng yakap ng isang pamilyang muling nabuo. Kalaunan ng gabing iyon, matapos makatulog si Maya, magkatabing naupo sina Abigail at Macario sa isang mahabang upuan sa balkone. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang mga balat, nagdadala ng kapayapaang matagal na nilang pinangarap. May kinuha si Abigail mula sa bulsa ng kanyang damit, isang maliit at luma na kahon ng pelus. Nagtatakang napatingin si Macario habang dahan-dahang binubuksan ni Abigail ang kahon. Sa loob nito ay nakahimlay ang 2 simpleng singsing na gawa sa pilak, ang kanilang orihinal na mga singsing sa kasal na binili ni Macario mula sa kanyang unang sweldo. Maraming taon na ang nakalilipas. Tinago ko ito. Ang bulong ni Abigail, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit noong mga panahong pilit kong tinuturuan ang sarili ko na kamuhian ka, kahit noong pinaniwala ko ang sarili ko na isa kang magnanakaw, hindi ko kayang itapon ang nag-iisang patunay na minsan minahal mo ako ng tapat. Alam ng puso ko ang totoo, kahit pilit itong binulag ng galit. Kinuha ni Macario ang mas maliit na singsing mula sa kahon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, habang dahan-dahan niyang ipinapasok ang malamig na metal sa daliri ni Abigail. Ang paglapat ng singsing sa balat nito ay tila isang sumpa ng walang hanggang katapatan na muling pinagtibay ng panahon at pagdurusa. Ginawa rin yon ni Abigail kay Macario, isinusuot ang singsing sa ibabaw ng isang malalim na pilat sa daliri nito. Magkasiklop ang kanilang mga kamay, inilapit ni Macario ang mukha ni Abigail at ginawaran ito ng isang halik na puno ng pasasalamat, paggalang at isang nag-aalab na pag-ibig
na dumaan sa apoy ng pagsubok. Ang kanilang mga katawan ay naglapit hinahayaan ang bawat tibok ng puso na mag-usap sa katahimikan ng gabi. Habang nakasandal ang ulo ni Abigail sa dibdib ng kanyang asawa, pinagmamasdan nila ang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Ang lahat ng bagyo ay lumipas na, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang malumanay na katanungan ang nananatiling umaalingaw-ngaw. Ang kanila bang pag-ibig na minsang nabasag at ngayon ay muling pinagdikit ng pagpapatawad ay magiging mas matibay kaysa sa dati? O ang mga marka ng pandikit na ito ay palagiang magpapaalala sa kanila kung gaano karupok ang buhay at tiwala ng isang tao? Isang taon na ang lumipas. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng pambansang bilangguan, isang matandang babae ang nakaupo sa malamig na sulok. Wala na ang mga kumikinang na diamante at ang mamahaling pabango na dati niyang ipinagmamalaki. Si Doña Carmela ay nakabaluktot, ang kanyang balat ay tuyot at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa maruming semento. Walang sino man ang kumakausap sa kanya. Ang mga kapwa niya bilanggo ay umiiwas at palagi siyang binibigyan ng matatalim na tingin, isang patunay na kahit sa lugar ng mga nagkasala, ang panlilinlang at kalupitan sa sariling pamilya ay isang kasalanang hindi kailanman iginagalang. Binayaran niya ang kanyang kasakiman, hindi lamang ng kanyang pisikal na kalayaan, kundi ng isang matinding pag-iisa at konsensyang unti-unting pumapatay sa kanyang isipan sa bawat araw na lumilipas. Malayo sa mga bakal na rehas na yon, isang malambot na simoy ng hangin ang humahaplos sa mga dahon ng mangga sa bakuran ni na Abigail at Macario. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Nakatayo si Macario sa harap ng maliit na ihawan, maingat na binabaligtad ang mga piraso ng isda at karne. Ang kanyang pangangatawan ay bumalik na sa pagiging masigla at malusog. Ang mga sugat sa kanyang kamay mula sa lason ay naging mga mapuputing pilat na lamang, hindi na nagdadala ng sakit kundi nagsisilbing mga medalya ng kanyang hindi matatawarang katapangan. Dahan-dahang lumapit si Abigail mula sa likuran at iniyakap ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa malapad at matibay na likod ni Macario, pinakikinggan ng payapa at pantay na tibok ng puso nito. Marahang ibinaba ni Macario ang sipit na hawak niya at ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng malambot na mga daliri ng asawa. Wala silang binibigkas na salita, ngunit ang init ng kanilang mga katawan at ang paghinga nila sa iisang ritmo ay sapat na upang iparating ang isang pag-ibig na mas pinatibay ng mga bagyo ng kahapon. Ang payapang sandaling iyon ay naputol ng isang masayang tinig mula sa pinto. Lumabas si Maya, nakasuot ng isang itim na toga at may bitbit na diploma sa kanyang kamay. Ang kanyang nangiti ay mas maningning pa sa sikat ng araw. Mama, Papa. Look, nakuha ko na po. Graduate na ako. Iniwan ni Macario ang kanyang niluluto at mabilis na sinalubong ang anak ng isang mahigpit at buong pusong yakap. Sumunod si Abigail at binalot silang dalawa sa kanyang mga braso. Sa gitna ng tawanan at mga luha ng kagalakan na dumadaloy sa kanilang mga pisngi, naramdaman ni Abigail ang isang pambihirang kagaanan sa kanyang dibdib na tila nag-alis ng lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng isang dekada. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ama na nagkukulitan, isang malalim na pagtanto ang bumalot sa isipan ni Abigail. Napatawad na ba nila ang nakaraan? Oo. Hindi nila nakalimutan ang sakit at hindi nila kailanman papatawarin ang kasamaang ginawa ni Carmela. Ngunit napatawad na nila ang mga pagkukulang at pagkakamali ng isa't isa. Pinili nilang palayain ang sariling galit at sisihan upang bigyang espasyo ang pag-ibig na mas kinakailangan ng kanilang mga kaluluwa. Natagpuan na ba nila ang kapayapaan? Oo. Napatunayan nila na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa isang malawak at malamig na mansyon o sa mga bank account na puno ng milyon-milyong pera. Ang kapayapaan ay nasa isang maliit na
hapagkainan, kung saan walang nagtatago ng lihim na sa mga gabi, kung saan maaari kang matulog nang walang takot at nasa bisig ng taong pipiliing manatili at protektahan ka kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. At ang pinakamalaking aral na iniwan ng kanilang madugong paglalakbay, natutunan nilang ang pag-ibig ng isang magulang ay ang pinakatahimik ngunit pinakamatapang na sakripisyo sa mundo. Huwag kailanman magpapadala sa kinangnang panlabas na anyo at huwag husgahan ng isang tao base lamang sa kanyang pananamit, trabaho o katayuan sa lipunan. Dahil minsan, ang mga taong itinuturing nating dumi at walang halaga sa paningin ng mundo ay ang mismong mga taong tahimik na nagpapasan ng ating mga krus upang tayo ay makapaglakad ng malaya sa ilalim ng araw. Tumingala si Abigail sa maaliwalas at asul na kalangitan, humugot ng isang malalim na hininga ng kalayaan at ngumiti ng may buong katapatan. Tapos na ang mahaba at madilim na gabi. Sa wakas umaga na sa kanilang tahanan.